Hello guys, pag-usapan na natin to. Alam niyo ba, habang pilit na pinapaniwala ng kampo ni Toby Chanco na depensa sa reputasyon ang kanyang 38 counts ng cyber libel case laban kay Attorney Jesus Falsis, alam niyo ba mas lalong lumalabas yung tunay na larawan na ang isang makapangyarihang opisyal na hindi kayang sikmurain ang kritisismo at tila gustong patahimikin ang mga komentaryo na hindi niya kontrolado sa halip na ayusin ang mga nagbabagang issue sa nabotas. So, hindi ito simpleng legal action lamang, mga kaibigan. Ito ay usapin ng press freedom, freedom of expression, chilling effect, abuse of legal intimidation, at pagsupil sa mga kritiko ng mga pampublikong opisyal. Suppression of press freedom ito, mga kaibigan, at takot sa katotohanan. Yung paghahain ni Toby Chanco ng 38 counts ng cyber libel laban kay Attorney Jesus Falsis ay maaring indication ng takot, no? So, mga kaibigan, no? Ito ay uri ng pangaharas ng mamamahayag. Ang maramihang demanda ay isang direktang pag-atake at pagsupil sa malayang pamamahayag or press freedom ng isang political commentator upang patahimikin ang malayang opinyon ukol sa mga isyu ng bayan. My God, si Congressman Martin Romualdez nga, ang dami-daming buwabatikos, isa na yan si Toby, pero ni isang demanda, wala, di ba? So guys, may chilling effect yan. Yung mga tao na imbis na mag-criticize para magkaroon ng check and balance at para ma-correct ang isang opisyal, guys, matatakot na lahat kasi ganito lang naman pala ang gagawin, idedemanda ng cyber libel. So, ito pa mga kaibigan na, sa saligang batas, ang karapatan ni Falsis ay dito nagsisimulang lumitaw ang mas malaking tanong. Kung talagang mali at walang saysay ang mga puna, bakit kailangan sagutin ng 38 kaso? Diba? Bakit hindi na lang sa simpleng rebuttal? Bakit hindi sagutin sa publiko? Dahil kapag ang isang politiko ay mas inuuna pa ang pagpapatahimik sa isang kritik, ibang issue yan. Diba? Dapat kung politiko ka, mas uunahin mo ang rebuttal kaysa pagdedemanda. Diba mga kaibigan? So sa doktrina nga, diba? Ayon nga sa Korte Suprema, dapat daw hindi maging onion skin ang isang politiko. Dapat hindi maging balat sibuyas ang isang politiko. Diba? Kasi public office is a public trust. Idiniklara ng mataas na hukuman sa Yabut versus Ombudsman ng sino mang pumapasok sa politika ay voluntaryong sumasailalim sa masusing criticism, pagsusuri, at manghang na opinyon ng mamayan. So, anong masama doon? Di ba? Bakit kailangan magkaso ng 38 counts ng cyber libel, di ba? So mga kaibigan, ito ang proteksyon sa manghang na salita. Binigyang din ng Korte Suprema gaya ng Arias versus Sandigang Bayan ng demokrasya ay nangangailangan ng malayang debate. Kaya hindi maaring gamitin ang cyber libel para protektahan ang emosyon ng mga opisyal na nasasaktan sa criticism. Tignan nyo nga, PBBM, ang daming nagkikriticize. May didemanda ba kahit isa? Wala. Diba? So, eto Toby Chanco, mas lumalakas ang impresyon ngayon na ginagamit ni Toby ang kapangyarihan upang takutin ang dissent. Hindi ito magandang larawan para sa isang halal na opisyal sa isang demokrasyang bansa. Ang mga tunay na issue sa nabotas ang dapat na pagtuunan ng pansin ni Toby at hindi yung 38 counts ng cyber libel. Diba? Naiwan na sa ere ang mga mabibigat na suliranin sa nabotas na ngailangan ng agarang aksyon. Nasaan na? So, Toby, instead na magkaso ka diyan kay Jesus Falsis, bakit hindi mo lang ayusin ang nabotas para wala nang mag-criticize sa'yo? Ganun lang naman yun eh. Oh, guys, no? Ay, ito nga, nasaan daw yung pondo? Oh, dyan sa landfill na yan. Oh, nasaan daw? O, di ba? Pabalik-balik na baha sa nabotas. Pagpasok ng wet season, mag-uumpisa na naman ang problemang tila hindi kayang resolbahin ng kanyang pamumuno ang talamak at walang katapusang pagbaha sa lungsod. So, ano yan? So, kay Congressman Toby Chanco, instead na magdemanda ka ng 38 counts of cyber libel, mas maigi pang ayusin mo na lang ang nabotas. Kung ayaw mo mag-criticize, ayusin mo ang nabotas para wala nang mag-criticize sa'yo. Or kung talagang inis na inis ka, kaya Jesus Falsis, bakit hindi ka na lang mag-rebuttal? Diba? Sagutin mo ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga kritisismo ng bonggang-bongga. Bakit kailangan pang magdemanda? May chilling effect kasi yan eh. Diba? Yung mga gustong mag-criticize para mapaganda ang trabaho ng isang politiko, wala, mag-aayawan na lahat yan. At matatakot na, wala nang check and balance.
Kasi nga, ang sagot ng mga politiko, demanda. Nasaan ang freedom of expression? Diba? Nasaan na yung sinasabi ng Korte Suprema ng isang politiko ay hindi dapat balat sibuyas? Real talk lang tayo dito ha, walang personalan.